Magandang gabi sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay sa ating palatuntunan sa YouTube live stream. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ipakita ko sa inyo ang talakayan ni Father Darwin Gitgano, yung naging kaharap ni Ramel Parba sa public debate na isa ako sa mga nag-assist kasama ang grupo sa isang destinadong ministro na si Roy Refugio sa Luon, INC. Sapagkat nilusob ang public market preaching nila ni Father Darwin Gitgano sa nakadestinong ministro. At sa talakayan, gumamit siya ng aklat Katoliko, ngunit ayaw niya itong ipabasa. Tingnan niyo muna, mga kapatid. Sa itong libro ha. Kaya no? Okay. Okay. Ito basahon. Nasabi, ano ka page ba? Ito basahon. Panay ito mo. Nakita niyo, mga kapatid, na pinakita niya ang aklat na kanyang ginamit. At sabi ni Father Darwin, basahin natin. Ang sabi ng ministro, bumili ka ng iyo. Bagamat ito ay sa Cebuano, ako ang mag-translate nito, isalin ko sa Tagalog ang naturang talakayan upang maintindihan sa mga hindi makaintindi ng Bisaya. Bakit kaya hindi ipinahiram ng ministro na si Roy Refugio ang aklat na dala nito? Bakit kaya? Meron kaya siyang itinatago na ayaw niyang matuklasan? Ito ang ating tatalakayan. Ang anumang bahagi ng Biblia o isman sa mga talata nito. Ang kapatid nating usmas na hindi tanggapin ang Biblia o ang nakasulat mismo sa kanilang aklat. Mga kapatid, na upload na ito sa channel ni Father Darwin, ngunit pinadelete nila. No? Anong dahilan na pinadelete nila? Sapagkat hindi umano alam ni Ministro Roy Refugio, ang destinadong ministro sa Luon noon, na nakabidyo ang naturang talakayan. Kaya bakit lumusob siya? Na programa yon nila ni Father Darwin Gitgano. Bagamat ito'y Cebuano, yung kanilang diskasyon ay ating isasalin sa Tagalog, mga kapatid. Ito ang diskasyon nila ni Father Darwin Gitgano versus INC Minister Roy Refugio, ang destinado noon na ministro sa INC sa Luon. Ating pakinggan. Sa pangutana lang, no? Ato pagpagal si Brother Roy. So, ito na, magtanong na si Ministro Roy, Ministro ng Iglesia ni Cristo, kay Father Darwin. Okay, kaya ma-close na mag-atas sila mula. Kaya tayo sila mula. Okay, welcome. Mayong gabi kanatong tanan. Mayo kay daghan-daghan ng mga mitambong ron. Ito ang nakita ninyo si Ministro Roy. Sabi niya, magandang gabi sa lahat. Mabuti na marami ang dumadalo ngayon. Mga kaigsunan, mga higala, usa kini kadakong oportunidad nga kami gitagaagi gayon para mangutana.
Sabi niya, mga kapatid at mga kaibigan, ito isang malaking oportunidad na kami binigyan ng pagkakataon upang magtanong. Aning programa. Ilang programa. So sapagkat sa kanila itong programa, Kan ko nga tambong diri kay dunay open forum pwede kang mangutana. so siya umano'y lumusob doon dahil may open forum at maaring magtanong. Katong iyang giingon nga pwede kong pangutanon, iya ato ami kasabot ana. Sabi niya, kung narinig niyo, yung sinabi ni Father Darwin na pagkatapos din, maari akong tanungin niya, aba, sa kanya lang yon. So parang ayaw na niya na siya ay matanong. Mga igala, kung gusto siyang mangutanan ako, ayahaon ng isuko o isurrender, ngati na niya kayang tubag. Sabi niya, mga kapatid, mga kaibigan, kung gusto niyang magtanong sa akin, dapat siya ay susuko na hindi niya kayang sumagot. Sige, naghiwa naman sa balaod iya. Sabi ni Father Darwin, sandali muna, gumagawa siya ng sarili niyang batas. Sabi ni Father Darwin, kunin mo muna yung microphone. Kunin mo muna yung microphone. Ding ano din eh, pakabito nang kita yung naghimuan eh, no? Kaya kung naman yung na, kung ako'y mamahaya, una na mo mangutanan, namahaya ko sila doon sa Domingo dito. So sabi ni Father Darwin, kayo, nagsagawa kayo ng public exposition, may pahayag kayo, 2 ng gabi, ginawa niyo yan. Kung nga, dili, sincero na itong binanggang eksoon. So, pandoy pangutan na, unya, naman tayo, kami may mabubuot din eh, kaya kami may tag-iya, o kami may naghilog permit, eh. So, pag ayaw kang kape ang kamaturan, kaya wag may kitaguan ka, pinanggang. So wag kang matakot na tanungin kung wala kang itinatago, no? Pangutan noon yung nakakaroon. Sabi niya, ni Father Darwin, mamaya, tatanungin kita. Okay, Bang Roy, pangutanan na siguro. Pangutan na dito. So, sabi ni Father Darwin, sige, magtanong ka na, diretso. Kaya kini ang akuha, audisyon po ni. Hindi siya direktang nagtanong, nagbigay siya ng kondisyon. Musugot ko ngayang pangutanon, kung dinhi sa iyang programa, di na siya makatubag sa akong pangutanan. Sabi ng ministro, papayag ako na tanungin. Basta, aaminin niya na hindi niya kaya na sumagot. Kana ang iyang isulti, pag dili na siya makatubag sa akong pangutana, kana ang higayon, pwede na siyang mangutana. May nag-message natin dito si kapatid ng Charles Senior Dixino, kasabot man ko ana, ilahang gisulti Bro Wendell, mas mabuti na makasabot ka, makaintindi ka, pero maraming hindi makaintindi, kaya nga ating isasalin ang naturang diskusyon upang maintindihan sa mga hindi makaintindi ng Cebuano. So swerte ka, kahit hindi i-translate, makaintindi ka. Pero maraming nagsubaybay sa atin, ngayon umaabot tayo, bago pa lang tayo nagsimula, pero umaabot na tayo ng 150 ang nagsubaybay sa atin, at karamihan nito hindi makaintindi ng Bisaya, kaya nga i-translate natin, no? Kahit na mahirapan tayong magkalisod-lisod, Okay. Iyahaman ang programa, nagdapit ba siya kung pinporo? Kung ako yung Sabi niya, parang ayaw nga ng ministro na matanong, sapagkat sabi niya, sa kanya itong programa na ito, at siya ay nag-imbitar umano na magtanong. Pero may rolling kasi. Pag siya ay magbigay ng komentary, siya din ay tatanungin. Okay.
Di na niya. Okay. Okay. Kau gani nga ining pangutana nimo dunay mga clarificatory question man, no? Daw na nga Sabi ng kapatid natin na si Renanti Di Hanyo, mabuti bro Wendell, matranslate mo sa Tagalog para maunawaan namin. Ang dami ng mga pumasok na comments, mamaya mabasahin ko. Sa ngayon, umaabot na sa 165 ang mga kapatid natin na pumasok. Maraming salamat din kay kapatid na Den Coronel sa palaging pag-suporta sa atin mga kapatid. Ngayon, ituloy natin ang parang ayaw nga ng ministro na siya matanong. Nakita niyo naman kanina nang nagsimula tayo. Gumamit siya ng aklat katoliko. Pero, hindi niya sinabi ang pamagat sa naturang aklat, pati na ang pahina ng naturang aklat. Hindi niya. At nang ipinakita niya ni Father Darwin at gustong basahin, abay, ayaw niyang ipabasa. Ayaw niyang ipahiram. Ang sagot niya, bumili ka ng iyong sariling aklat. Naku, ha? Okay, tuloy natin. aron pagsusi po dun sa imong mga baruganan bahid sa mga pangutana nimo nga ipangutana karon. Ganong hadlok magpangutana? Wala na ba? So, sabi ni Father Darwin, bakit matakot kang tanungin kung gusto nating malaman ang katotohanan? Pangutana ra imong hadlok na. Sa pangutana. Tanong lang, matakot ka na? Pangutana na siya. Okay, makatanga si Robert, right? Sa pangutana. Diga, wala ko na hotdog. So, sabi ni Father Darwin, sige, diretso ang tanong. Wala ko na hotdog. Sapagkat sa pagkakataong ito, dapat yung ministro ang magtanong kay Father Darwin. So, sabi ni Father Darwin, sige, diretso ang tanong. Wala ko mahadlok ang tanong. Nahadlok ka lang, musuko sa akong pangutana. Sabi ng ministro, kahit na sinabi ni Father Darwin, sige, diretsong magtanong. Sabi ng ministro, hindi ako natakot na tanungin. Matakot ka lang sa akin na magtanong ako. Okay. Yung mga nanonood, sabi nila, sugod na ng question. Simulan mo na ang mga katanungan. Pero kung mangutana ka, dibati na na, magdibati na ta. Hindi pa nagsimula ng tanong. Sabi niya, bueno, pag magtanong ka sa akin, hindi na ito programa, isang debate na ito. Okay. Okay. Yan ang pangutana. Ang pangutana, ha? Nitong debate, Hunyo 23, diya sa Loon. So, iyang tanong. Ito, tanong na. Noong nangyaring debate dito sa Loon, kung nakita niyo yung debate, although Cebuano din iyon, pero meron ng translation sa Tagalog upang maintindihan sa lahat. Father Darwin Gitgano versus Ramel Parba, at yung mga assistant ni Father Darwin ay isa na ako, si Brad Eric Romero, si Father Fran Villegas na ngayon ang spiritual director sa National Catholic Faith Defenders, si Brad Paul Alima, at ating mga kasama, no? So, ituloy natin mga kapatid. Naghama na kasaksi ni ini. So, ang daming mga nakapanood at saksi. Imong gikutlo ang nakasulat sa pasugo para ipakita mo sa mga tao na mitudlo ang Iglesia ni Cristo nga si Igsoon Felix Manalo, obispo o founder sa Iglesia ni Cristo. Yun ang tanong niya. Ginamit mo ang pasugo upang ipalitaw sa publiko na itinuturo ng mga ministro na si Felix Manalo ay obispo at nagtatag sa Iglesia ni Cristo. Akong pangutanan nimo. Alam ka na? Alam ka na? Sabi niya, ito ang tanong ko. Handa ka na? Handa ka na?
Sige. Kanina lang ko si Andam. Sabi niya, kanina ra umano siya handa. Ano yan yung sa mga klaseng Ayun ako. Andam. Ano yan na? Yan, sige. Sige. Ano kaya ang klase ng sagot? Sabi niya. Ikaw ba ay nagsulti sa tinuod? Nagsulti ka ba sa tinuod at ubangan sa mga tao? Nga Ikaw ba ay nagpahayag ng katotohanan sa harap ng mga tao? nga si Exon Felix Manalo, Obispo, founder sa Iglesia ni Cristo, ay ang Iglesia ni Cristo? Na si kapatid na Felix Manalo ay isang obispo at tagapagtatag ng Iglesia ni Cristo? Ba sa tinuod, yung Iglesia ni Cristo ang sultira? Nagsalita ka ba ng katotohanan na ang nagpahayag niyan ay ang Iglesia ni Cristo? Salamat. Basang microphone para hindi ko sapaw o pinangga ng Exon. Sabi ni Father Darwin, kunin mo munang microphone. Okay. Sa iyo, kayong pangutana. Sabi ni Father Darwin, ang sa iyo nagyo ko no. Tinuod, niya na sa ilang registration mga kaigsunan. Nasa registration niyo. Si Felix, Excuse me. Dito pasugo. Ayun, ministro. Sabi ng ministro, excuse me, yung sa pasugo, masaktan mo ni. So, ato lang kanon, ay magbuot kay pangirag libat kay ni Juan, ha? Unsa katinuod mga kaigsunan nga head jud nila si Felix Manalo niya sa pasuko. Padiya sa Security Exchange Commission pirmado ni Felix Manalo. Ato basahon mga igsuon. Felix Manalo, the applicant. The said applicant appears before this office and respectfully declares the said applicant is the founder and the head of Iglesia ni Cristo. Na sa Security Exchange Commission, bisan pag nawa sa pasugot ninyo, kanang imong ikot usang sa nas mga ebidensya. Ang so yung ginamit mo, isa yan sa mga ebidensya. Pero nasa SEC registration ninyo, it is stated that Brother Felix Y. Manalo is the founder of the Iglesia ni Cristo. Felix Manalo ni Angkon. Ang inyong founder ang ni Angkon. Ang inyong tagapagtatag, ang umami na. Mga membro ramang ka, Ikaw ay membro lang. laing pangutana. Sunod na tanong. Pasayon niya pangutana. Hayag li kayo ang pasugo na kung gigamit. Kaya mo mali. Sabi niya, huwag mong iwasan ang pasugo na aking binanggit. Debate. Ayaw li kayo pasugo. Sapagkat ito ay iyong ginamit sa debate. Itago. Ayaw itago. Gining- Huwag mong itago, sabi niya. Di papakak sa pasugo. Diha ba sa imong gikutlo sa pasugo? Iglesia ni Cristo ba'y nagsultiana na obispo si Exon Felix Manalo? Sa ginamit mong pasugo, ang Iglesia ni Cristo ba ang nagsabi niyan na si kapatid na Felix Manalo ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo? Tabangin ninyo pangita, ginawa. Sabi niya, tulungan niyo siya sa paghanap sapagkat nawala. O sa nga pasugo man? Ibig-specific na sa pasugo. Yung moderator na si Edgar, ano nga pasugo? Sapagkat maraming mga pasugo ang ginagamit. Sa pasugo man? Kaya daghan man ang pasugo din. Sapagkat maraming pasugo ang ginagamit. Ano nga pasugo? Sige. Gigamit niya, yung ano ito pasugo yan po, katugin, basa niya nga, ano yan, masaw lang, parang katugin niya. Ano yan. Except for the President of the Philippines, there is probably no man in this country who is personally greeted by more political big shots. Muna, Yun na pasugo, ang ginamit niya, yung binasa sa debate ni Father Darwin, ang pasugo ko yon. At sabi ni Barba, nahiramin mo muna. Gusto niyang tingnan ang nakasulat sa naturang pasugo. Nana ko,
Ang nagsulti ba na Iglesia ni Cristo, dili? Okay. Salamat kayo. Ang nagsabi ba niyan ay Iglesia ni Cristo o hindi? Roy, no? Niya sa akong kamot, ayang gibasa, no? Sabi ni Father Darwin, maraming salamat, Karoy. Nandito sa aking mga kamay yung binasa mo. Ang Iglesia ni Cristo, una, ang isulti sa akong gibasa kaganina, si Felix Manalo dito. Una, ang nagsabi ng Iglesia ni Cristo, itatag ni Felix Manalo, si Felix Manalo mismo. Dahil natandaan niyo, SEC registration ang ginagamit ni Father Darwin. Ikaw nga, namakak si Felix Manalo, mga kaigsunan, no? Ibig ba sabihin na nagsinungaling si Felix Manalo? Namakak si Felix Manalo, sa Justo, si Felix Manalo may sayo. Kung nagsinungaling si Felix Manalo, ibig sabihin si Roy ang tama at si Manalo ang sinungaling. Kinsa man nagsulti nini, quotation man no? Sino ba ang nagsabi nito? Isang kotisyon ito. Sa usa, matod pa din proud, gari kayo mo, kanyong bantala sa inyong pasoko. Sabi niya, proud kayo dahil nalathala sa pasugo ninyo. Ito proud, ngayon inyong mag-isuan sa inyong pasoko. Kung hindi kayo proud nito, bakit inilathala niyo sa pasugo ninyo? Di ba? Atong basahon, ini proud kayo mo, kaya kung di pa natin noon, inyo na nang gitagtapan. Sapagkat kung hindi ito totoo, hindi na ninyo ito ipinakita. Sa inyong gihimo, ni atong debate. Tulad sa ginawa ninyo sa naganap na debate. Sapagkat kung tingnan nyo yung naganap na debate, mga kapatid, merong tarpaulin kasi kami na nakasulat na public debate, Father Darwin Gitnano, Catholic Church, Roman Catholic Church versus Ramel Parva, Iglesia ni Cristo, founded by Felix Manalo. Yung pangalang Felix Manalo, nilagyan nila ng plastic upang hindi makita yung founder by Felix Manalo. Okay. Inyong gitaptapan ang kamatuoran. Na kayo manitaptapan, inyong gi-affirm. So sapagkat ito'y nalathala, so inaamin ninyo. Mga kiksulan. Ang lami na ta. Ngayon din sa quotation, mga kiksulan, dahil sila pasugo. Kaya kung di pa Nandito sa inyong pasugo. ning gipahimakak, mga kiksulan. Kaya ilang ang gipabless sila pasugo, ilang gi-oyunan. Si Brad Roy na iwag mo yun. Lay, pangutan na. Okay, pala bro. Okay. Kung ikaw ba o kutlo o basahon sa ubang libro, taptapan mo lang din mo yun, ha? Halimbawa, makutlo ka sa gisulti Rizal, taptapan ba mo lang dili uyunan? Huwag pa natiwa sa pasugo, huwag pa natiwa. Salamat! Pag ikaw ba'y gumamit ng isang aklat, itatago mo ba yung hindi mo nagustuhan? Kalimutan na, kung mugo, paguno ka, hindi ka kauyon, imo ba rin taptapan, no? Kung anong gitaptapan man to ninyo, nga wala kauyon itong tapulin ako. Muna nga, kamuray ng tap-tap-tap at to, brother. Nga, aritas pasugo. Aritas pasugo, no? Proud kayo mo, na? Sa isang lathala, Philippine Free Press, sa May 20, 1961. Papat na matao, aning doha, brother. Bago natin tuloy, mga kapatid, acknowledge natin si Archie. Sabi niya, dito sa Philippines, napapag-iwanan na mga denominations like INC, ADD, Baptist, kasi yung mga issue like Rebulto, True Church, repetitive prayers, ay hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin. Natural, sapagkat yun ang palaging inulit-ulit nila na atake, kahit kayo, no? Kaya sinagot natin ang kanilang mga tuligsa. Ating ituloy. Luhan na political pilgrimage to Manalo ay sinabi na ganito.
sinabi na ganito sa pasimula ng nabanggit na lathala. Except for the President of the Philippines, there is probably no man in this country who is personally greeted by more political big shots on his birthday than Bishop Kapatid Felix Manalo, 75-year-old, founder and head of the Iglesia ni Cristo. Onya, dahil sumutumoy mga igsoon, come May 10, each year, the President of the Philippines himself, members of the cabinet, senators, congressmen, wa ila i-deny. Kung imong basahon ang tibuok ay magabian at tagagabi na kayo, wa i-deny. Si Brother Roy Ray ni-deny. Okay, pala. Ay, pamutan na. Yeah. Base sa imuhang gibasa, Philippine Free Press, kana bang lathala ng Philippine Free Press? Kini ba opisyal nga basahon sa Iglesia ni Cristo? Sabi ni Roy, batay sa binasa mo na nakasulat sa Pasugo Magazine, Philippine Free Press. Ito ba'y opisyal na basahin ng Iglesia ni Cristo O dili? Okay. o hindi? Yeah, tungkol dyan silang ka-proud sa di balita sa Philippine, sa tawag ni Philippine Free Press, mga eksunan, ilang kong ikaw. No? Dahil proud kayo, kaya nga inilathala ninyo. Ano ba nila, ilang na ikaw? Ha? Ilang ilang tap-tapan? Ikiha pa, no? So, mga mga eksunan ko, ayang pangutan na, bawa ni opisyal. Hindi nila opisyal, pero inyong ikuto sa inyong opisyal magazine. Yung, sabi ni Father Darwin, yung pamantalaan, hindi opisyal. Pero, inilathala sa opisyal nyo na magazine. Kung nga pangutan ako, supak day ka sa giangko ni Felix Manalo. Yes, So, kung tanungin kita, hindi ka ba sang-ayon sa inaamin ni Felix Manalo? founder sa inyong grupo. Kumbaga, Na siya ang founder sa inyong grupo? kaya man na magkagpakutan naman ko. Supak day ka sa Security Exchange Commission. So, nagtanong si Father Darwin, hindi ka ba sang-ayon sa nakasulat sa inyong Securities and Exchange Commission? Huwag na pangutan naman. So, panahon na po doon na magtubag na Clarificatory question eh, no? So, sabi ni Father Darwin, clarificatory question ito. Ang akong pangutan na karon, humana, tubag naman nato ang iyong pangutan na. Sapagkat nasagot na yung mga tanong mo, ito clarificatory question, hindi ka ba sang-ayon sa SEC registration ninyo? Simple lang kayo, no? Huwag naman kayo, no? Ako lang simple ang pangutan na, supak ba rin ka sa giangko ni Felix Manalo nga siya ay head of founder sa inyong institution? Hindi ka ba sang-ayon sa inaamin ni Felix Manalo batay sa SEC registration na siya ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo? Ingasa nga dili nga nimo kaya motubag sa akong mga pangutana. Ang sagot ni Roy, Ministro Roy, sabihin mo muna na hindi mo na kaya na sumagot sa aking mga katanungan. Liya ba? Liga. Matag mo kanina. So, ayaw niyang sagutin ang tanong ni Father Darwin. Nag-follow up siya ng tanong. Kitap-tapan na mo. Yung ano kitap-tapan na mo itong inyong streamer. Ang pangutana na ko, asa man to nimo gikot sa itong inyong streamer? Yung nilagyan nila ng plastic sa streamer, ang nilagyan nila ng plastic tape na malaki, yung Felix Manalo is the founder of the Iglesia ni Cristo. Ang tanong niya, saan mo kinuha yon? Kaya nilagyan nila ng plastic tape upang hindi makita. Okay. Tap-tapan man. Ang pangutana ka nimo, kung dili ka makaangay sa imong gikot, imong ba diyang tap-tapan? Okay. Katong imong kitap-tapan na mo, inyo mo to, asa mo to nimo gikot?
Okay. Ako itong nito. Sila, kanina pangutana, no? Kaya sa kay nagnautaw naman ka, di ba? So, tumagunan, pagkulay mo ang gando. Oo, sabi ng moderator, sandali lang ng Father, no? Sapagkat meron pa kang tanong kay Father, kay Ministro Roy, kailangan na sagutin muna ni Roy. Di man yung debate, pero di ka na lang na imo sa tumagunan ang tanan. Oh, dapat na sagutin mo muna yung tanong ni Father Darwin. Kapag sa Di mo man yung balataw ni nakadungog, naka-record ang imong pangutana. Oh, paabutan na kay makabotong programa din ako ng tubagon. Sabi niya, naka-record yon ang programa mo dito, naka-record. Hintayin mo lang sapagkat sasagutin ko yon pag kami ang magprograma din. Mga kapatid, alam pala nila naka-record. Di, bakit gusto niyong ipabura ito sapagkat hindi nila alam umano na ang talakayan ay naka-video at na-upload na hindi alam nila na binidyo pala. Malinaw naman palang pahayag ni Ministro Roy, naka-record ito, pero ayaw niyang sagutin. Bakit ayaw niyang sagutin? Maghintay ka pag kami na ang magsagawa ng talakayan, sasagutin ko. Pagkakataon na ito na sagutin niya ang tanong ni Father Darwin. Bakit? Mahirap bang magkalisod-lisod? Yung tanong na, sang-ayon ka ba sa nakasulat sa SEC registration? Los fundadores de esta asociación son Felix Manalo. Lalo na, no? Okay, so, ituloy natin. Ang nagsisigawan ng mga tao na gusto nila talaga na masagot. Okay, sa ngayon, umaabot na tayo sa 352 nagsubaybay mga kapatid. Okay, ituloy natin. Pagsul karon sa pagtubag sa pangutana niya, maghimong tagtima, magdibatitan. So, sabi niya, pagpipilitin ninyo ako na sumagot sa kaniyang mga katanungan, gagawa tayo ng paksa, magsagawa tayo ng debate. Nako ito na. Lumusob ka at nagtanong at tinanong ka naman tungkol sa SEC registration, bakit ayaw mong sagutin? Okay, ituloy natin. Okay. Okay. Kasayon na itong pangutanahan, no? Nga, supakon ba rin mo ang giangkon ni Felix Manalo nga sa founder of head sa Iglesia ni Cristo? Sabi ni Father Darwin, sayon kayo ang kinini ang pangutana. Sang-ayon ka ba sa SEC registration ninyo na si Felix Manalo ang founder? Hadlok man, no? Natakot man. Ang iyang pangutana, no? Ang iyang pangutana mga igsuon atong pinangga, no? Nga, akarindot ang tani give and take ba? Sabi ni Father Darwin, ang ganda nito, yung give and take. Iba yung give and take na sa Binisaya, hatag bawi, ha? So, yun ang dapat, no? So, pagkatapos na tinanong si Father Darwin, kaya nga nagtanong din siya. Okay. Nga, hadlok man sila. Ngayon sila nga, sabi pangutana ni Brother Roy? Nga nung, Patuwa ko, brother. pwede mo din Ito dapat matinawa sa mga tao. Kung sa man ang open forum o debate. Tinawag sila, open forum na siya debate. Sabi niya, ayaw talaga niya matanong. Ang sabi niya, ano ba ito? Open forum o debate? Open forum o debate? Open forum. Kaya nga, tinanong ka rin. Tinanong ka rin. Parang hindi ka na open. Gusto mo nang close, open. Okay. Ito may minig open forum.
Ang open forum, yung nini, kamo nung lecture mo, mga tao. Para clarification sa mga tao, mamunta na ang mga tao. Open ka ni, close Oo. ka. sabi ni Father Darwin, ano bang ibig sabihin ng open forum? Sabi ng ministro, yung open forum na may talakayan, and then yung mga tao ay magtanong. Sabi ni Father Darwin, bakit close ka? So, tuloy natin. Meaning lang na, anong close man ka, di magkabang-bangutana. Bakit close ka? Bakit ayaw mong gustong tanungin ka? What is open forum? Dili Mawala close ka. Sabi ni Father na, kaya nga tinanong kita, what is open forum? Hindi closed forum. Lahi ng debate sa open forum. Pagka may luay ng kaspamutan na, debate na siya. Open forum, when it comes to only one question. What is meaning debate? Debate na lang ka. Sabi niya, debate na lang tayo. Nako, authorized ka ba? Di ba ipinabura ng sentral ang resulta nito? Dahil hindi ka authorized. Tapos, anyaya ka pa ng debate. Bakit ikaw ang nag-negotiate upang maganap ang debate? Bakit hindi ikaw ang humarap? Bakit si Parba ang pinaharap ninyo? Sige, isunod na, ituloy natin. Kung katundaan mo nga ang misa pagturuan ni Kristo, huwag yun yung sokol. Kaya na yan, sige. Naman. So, sabi ni Father Darwin, gumawa na naman, nag-imbento na naman, sapagkat ayon sa ministro, may kasunduan umano sila na gustong magdebate na patunayan ni Father Darwin na ang misa ay aral ni Kristo. Hindi umano pumayag si Father Darwin. Sabi ni Father Darwin, gumawa naman, nag-imbento na naman. Suklan ganun ako. Yung mga pagturuan, pero ganyan. Sabi ni Father, sapagkat ayon sa ministro, hindi umano pumayag na makipag-debate si Father Darwin niya sa naturang paksa na patunayan na ang misa ay aral ng ating Panginoon Jesucristo. Sa ngayon, ayon ni Father Darwin, bakit sinabi mong hindi siya pumayag? Pumayag siyang makipagdebate kay Ramel Parba, kay Roy pa? Okay. Pagbatok, tumatasan ba Roy, kay ministro na ka. Pari na sa to, no? Atong tubag, nga, wag mo na ko musukol. Ay atong version makaigsunan, why? Sabi niya, sa kanya lang yun na version, mga kapatid. Istasyon sa Ginoo niya to. Iya lang to sa magsisibya, way labot ang istasyon. Nga naman, atubang ganin ako inyong national debated, ikaw pang naara ka res lokal. So sabi ni Father Darwin, hinanap ko yung national na debater ninyo. Ikaw pang nandito lang sa lokal. Ha? Wag ka, Ajinomoto nga, mas nauna pa rin yung Ajinomoto. Yung Iglesia ni Cristo. Di ba? Nauna pa ang Ajinomoto sa inyo? Mas bintaha ang Ajinomoto, kaya nauna pa ninyo, 1909. Parang ikaw. Ang Ajinomoto nauna pa sa inyo, 1909. Kayo, 1914 pa. Okay, nilutaw sa kaha, 1909. Ang ino nilutaw, 1914 man. Yung Ajinomoto nilutaw sa kaha 1909. Kayo lumitaw 1914. Ajinomoto, igsoon. So, itong tubago niyang pangutan na. Sige, sagutin natin yung kanyang tanong. Ay, pag ingon-ingon, wata mo, sukuli mo, ikaw na lang. Huwag kang magsabi na ay hindi ako makipagdebate sa iyo. Ikaw lang. Yung ali rin itong purma makaigsunan, wakay giatrasan makaigsunan, bisan pag-ministro sa laing universo. So na makaigsunan, ito yung yun nga atras, bakit to? Dito tinuod. So yung sinabi niya mga kapatid na umatras ako, kasinungalingan yon, hindi yun totoo. Tubang, ako rin galing ipatubang sa Edgar, no? Sabi niya, takot ka nga
na magiging kaharap ni Edgar? Sige, naka-witness mo, no? Di ba? Saksi kayo mga kapatid? Plus mo ko, karong sunod na Domingo. Ato bang matudan? Okay? Ay, nari may kuan, nari market preaching day. No? Kaya lang first Sunday. Misa. Misa. Okay, santos yung misa. Witness mo ha? Siya man din ang hagit. So sabi niya, saksi kayo mga kapatid ha? Siya mismo ang gustong makipagdebate, ang paksa ay tungkol sa misa. Nya labong na magpangutan, di mo tupad. Tapos, pag tanungin natin, ayaw sumagot. So, ang tubag na to niya anak mo. Nya, klaro kayo nga si Felix Manalo may niangkon. Nya, asa man di ay ang hierarchy of credibility. Si Felix Manalo o siya nga, sinugo ra ni Felix Manalo. Si Felix Manalo ni niangkon. Unya siya, ministro, tinulaan lang Felix Manalo ni supak na manunod. Siya naman nagsupak-supak yung ministro. Aning kalakiha karon mga igsuot, no? Kung nga, ako rin yung gibalik ninyo ang katarungan. So, dahil pumunta na, pinangga, Sige, sunod na tanong, Brad Roy. Dito sa gibasang pahayag ni Apostol Pedro, nga ang mga Kristiyano, ang matuod nga Kristiyano, ay nabahin sa tulok ka grupo, 2:39 sa buhat. Oo, 39. Ang naa niya sa buhat 2:39, giingon nga ang saat alang kaninyo sa inyong mga anak ug tuwa sa halayo. Ang pangutanan ako nimo, pila ba ka grupo ang motibuok sa matuod nga iglesia gitukod ni Kristo? Okay, yung tanong niya, batay sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 29, at ang tanong niya, ilang grupo umano ang nasa totoong iglesia? Okay, pila ko ka grupo? Kay pila na itulo, kay mukapyot pa sila sa ikatulo. Ilang grupo umano sapagkat gawin nila itong tatlo dahil diyan sila sasali sa ikatlo. Unang makapyot sila sa ikatulo, manang ilang tulohon. Pero kaya buhat 2:39, wag di mabasa da katulo ka grupo. Interpretasyon na sa pinangga nato na igsoon. Magay yung yung gawa na ginagamit niya, wala tayong mabasa na tatlong grupo, interpretasyon lang yan niya. Pero ang akong mabasa sa Episod 2:16. Na doon na duha ka pundok sa katawhan. Meron tayong mabasa dito sa Episo. Og dili Hudiyo. Pila? Duha usa to. Hudiyo og dili Hudiyo. Naiusa sila sa usa ka lawas. Itong dalawang grupo, Hudiyo at hindi Hudiyo, nagiging isa sa isang katawan. Ang simbahan, pila ka pundok. Hudiyo og dili Hudiyo. Nya kay duha raman, nya gitulo man niya, asa man siya kakapyot nga duha raman. Saan ba siya sasali? Sapagkat dalawa lang, ginawa niyang tatlo. Basahan mo na to, Episod 2:16. Nga doon ay duha ka grupo nga katawhan. No? Duha ka grupo, iyang tulungan, iyang ipunan ng Biblia. Yan din, ingon na ba si Ramil Barba nga, ang magdugang, pagadugang nga gampak. Nadelikado ni Pedro Iloron, maunay ni sampak ni Ramil Barba. Laing pangutana. Salamat sa sayo, kayong pagkakana. Maraming salamat sa tanong, no? Iyan na lang giingam sa iyo, isang na muna na. Mga igala, pagka tulo, ingon na mong tulo ka ba, sayop na ba na? Anto ba? Ang pagtuon sa Biblia dili kay pugnet-pugnet mga igsunan mo nang gitawag. Doon ay gitawag og historical criticism sa Biblia. Doon na po gitawag
textual criticism. Kini sila wa may criticism. Puro naman ni sila pangdaot, no? Sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Iya pamata na kung basa na ko nga tulo ka bahin. Doon ay tulo ka bahin nga hugna nga pagpadayag sa Dios. Nana sa Hebro 11:1. Yang Dios nagpadayag kanato sa itong mga katigulangan. Unang pagpadayag. Ikaduha, nagpadayag siya kanato pinaagi sa mga propeta. Ikaduha. O sa ikatulo o katapusan, dahil magpadayag siya kanato pinaagi sa iyang bugtong anak, si Hesus Kristo. Ang ikatulo, Sabi ng ating kapatid, Chibiyo, sana may Tagalog subtitle. O kaya nga, i-translate natin, no, sa mga hindi makaintindi yung question and answer nila ni Father Darwin Gitgano at sa ministro ni Felix Manalo. ikaw pasal. Kasi Kristo may ikatulo. Unang, dili dyan na ma-connect ang ilaha. Kaya naman, tutol kayo. Kaya si Felix Manalo, isugas kwarto mga igsunan, tulog ka kami. So, hindi talaga makunik, sabi ni Father Darwin, yung sa kanila, sapagkat si Felix Manalo ay pumasok lamang sa silid. Adlaw, ngaway kaon mo ito. 3 araw, walang kain at hindi natutulog. Ningon na siya, ako, sinugo sa Diyos. At paglabas niya, sabi niya, sugo na ako sa Diyos. Ngayon, ang iglesia ni Kristo. Dato pang iglesia ni Kristo, makaisunan bunga dahil sa nakuwag to, kakuwag kaon ni Felix Manalo. Ang pagkatatag umano sa iglesia ay resulta sa kulang ng pagkain at hindi pagtulog ni Felix Manalo. Hello, bro. Pagka ba kuwang o kaon, dili na sinugo sa Diyos. Yun ang napakalalim na question ng ministro. Pag kulang ba ang kain, ibig sabihin, hindi na totoong sugo ng Diyos. Kulang ng kain, ibig sabihin siguro, nagda-diet. Okay. Tubag. Bukben na nato, asa ka gusto. Okay. Salamat. Nindot karon ko na ha. Sabi ng ministro, sagot, susundan kita kung saan ka pupunta. Gawan na kogto, gawan yun ipada. Mayon na si Kristo o si Moses, ipada man yun direktamente sa to Ginoo. Si Felix Manalo, why nagpada? Ang ating Panginoong Hesus, si Moises din, pinadala ng Diyos. Ngunit si Felix Manalo, Di na niya. Pangutanaw ni nako siya, kabunga-bunga man eh. wala mismong nag-ordina niya. Kung tanungin kita, mahirapan ka sa pagsagot. Di na ni Felix Manalo. Di mo na katubag. So, pagkatana na po ni Lord Roy, no? Pwede ito pag-unaw ni mga Brad Roy. Sabi ng moderator, yun, tanong Brad Roy, maaari mong sagutin yung mga tanong ni Father Darwin. Ni Felix Manalo. Sino ang nag-ordina ni Felix Manalo? Kanang iyang pagpangutana na kung mga isa, exit na lang na sa iyang mga nag-resort siya sa Sabi ng ministro, yung tanong niya sa akin, mga kapatid, exit na lang yan sapagkat mahirapan siya sa pagsagot sa aking mga tanong. Exit na lang na. Exit na lang yan. Yaw. Ayaw talagang sagutin ng ministro. Kiting pa. Kaya gusto ko, inikiyahang mga pangutana, gakong tubag, reserva na sa debate. Sabi niya, gusto ko yung aking mga sagot, reserve yun sa isasagawa naming debate. Paano magiging reserve yun kung iba ang paksa ninyo sa debate? Malinaw naman yung tanong ni Father Darwin. Bakit ayaw mong sagutin? Okay. Debate. Karon, tagayon na kong higayon, mangutana, kay maumani ang imbitasyon niya ako. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na magtanong. Binigyan ka na ng pagkakataon na magtanong. Pero, alam mo na kanina na dapat
pag may clarificatory question, tanungin ka rin. Di ba? Pero ayaw niya. At siya mangutanan na ko, na chances debate. Ato na sa debate. Oh. Gusto mong tinawag, ato na sa debate. Wala. Oh, sabi niya, kung gusto kang magtanong talaga sa akin, doon na sa debate. Ang tanong, pag formal public debate, sang-ayon ba ang sentral niyo na ikaw, Roy, ang harap sa public debate? Ha? Sang-ayon ba? No, hindi, sapagkat hindi ka national debater. Mas mabuti kung sang-ayon ang sentral na ikaw ang harap sa debate. Kung hindi man si Father Darwin ang magiging kaharap, ito na lang sakristan, no? Okay, sige. Patuloy tayo mga kapatid. Tana, pero ako sa debate. Kaya niya ba? Niya ba? Open forum. Niya ba? Niya ba? Ang iyang ingon kanina, mali. Pati ka, ganito na lang. Ganito. Sa sunod na mga katima, pamatunan na po. Yan, pamatunan na. Sabi niya, nawala na yata si Roy, no? Sa sunod, may debate na umano. Paminaw mo? Nagre-react na yung mga tao, oh. Tumagdala ba? Paminaw mo arong training ba? Kamu gusto mo na yung mag-climax ba? Di mo gusto training. Pwede yun ha. Mayroong nag-message sa atin na meron sanang debate ang Roman Catholic versus ano to? Kay Eliseo Soriano, no? Oh, pero kung papayag si Eliseo Soriano, mas mabuti. Pwede yun ha. Yan po na sa akong pangutana. So, muli atong mga kaigalaan. Pangutana niya, pangutana. Mato niya, sayop ko na ng among ingon ng Kristiyano, kitibo kung tulong ka grupo. May nagko-comment dito, sabi ni Jonas Pipits, hambog lang yung pare, nasa malayo. Naman, sabi niya, hambog. Tingnan niyo yung ministro. Kasapi ka ba sa Iglesia ni Cristo ang tatag ni Felix Manalo? Tingnan niyo. Bakit yung ginagamit niyang aklat, hindi niya sinabi kung anong pamagat, hindi niya sinabi kung anong pahina, at ayaw niya na tingnan ni Father Darwin. Sige, ituloy natin. Libre. Libre sa Katoliko. Libre sa Katoliko. Giingon na nga ang Kristiyano, gitibuok sa tulog at grupo. So, gumamit na siya, mga kapatid, ng aklat Katoliko. Merong 3 grupo kuno ang mga Kristiyano ayon sa aklat na kaniyang ginagamit. Ang akong pangutana, mauni. Ang aking tanong ay ito, Sa may nagsulti nilang tinuot, sino ang nagsabi ng katotohanan? pari nga duha o kining misyonaring Katoliko nga tulong nga may libro pa siya wala. Itong pare na ito o itong may akda sa libro na isang misyonaryong pare na may libro talaga at siya walang libro? Okay. Sagot ni Father Darwin. Ngayon pa sa nako, Pader. Nag-market pitching na ito sa merkado, Pader. Paabuta, Pader, nga mupahayag ko sa merkado. Una na ka magkapangutana. So, sabi ni Father Darwin, mga kapatid, sabi niya, Father, hintayin mo na ako'y magpahayag sa public market at doon ka magtanong sa akin. Ito, kaya mahayag man doon na ka Domingo. Dahil, So, 2 linggo sila nagsagawa ng pahayag. mahayag naman ka, hindi pangutana ako. Kaya pinuntahan ko upang magtanong ako sa kanya. Hands up na ko, Brad. Open forum, Brad. At naka-hands up si Father Darwin sa harapan niya
At sabi niya, open forum bro. Police, police, police! Ang sabi ni Ministro Roy, pulis, pulis, pulis. Kaya, nanawag pa ng police, mga kaibigan. Oh, bakit tumatawag siya ng pulis na ang sabi niya, Father, hintayin mo pag ako'y magpahayag sa public market, doon ang pagkakataon mo na magtanong ka. Kaya pinuntahan ni Father Darwin, naka-hands up na siya sa open forum. Ang sabi ng ministro, pulis, pulis, pulis. Pero ngayon, tumawag ba tayo ng pulis? Oh, okay, tuloy. Nanawag ba ng scan? Wala. Ginawag na to sila, uban ng gugma. Tinanggap natin sila kasama ang pag-ibig. Dawa, ito pag-respeto. Pero masalamat po tayo, ngayon ko sila, no? Nagpasalamat tayo na sila'y pumunta talaga. Pero yung uban niya mga kaubanan. Ayang bangutan nga mga kaigsunan. Sa ngayon, umaabot na tayo sa 400 ang nanonood sa atin. Kahit Cebuano ang talakayan, ngunit ating i-translate ito, isalin ng Tagalog. Ito yung libro magida, yung libro nga nila. Huwag ka na siya mag-sign kung saan yung libro. Sapagkat ayaw niyang pahiramin si Father Darwin, sabi ni Father Darwin, yung aklat na dinala niya, aklat yun nila. Kaya no? Kaya lumapit si Roy, ipinakita niya ang naturang aklat na sa Katoliko talaga. Okay. Ito masama. Sige, sabi ni Father Darwin, sige. Babasahin natin. Panay ito, mo. Sabi ng ministro, bili ka ng iyo. Naku! Natakot yata na mabubuko mga kapatid. Okay. Lamon na ba si Ramil Barbar? Kapasahan na to. Si Ramel Parba, nang nanghiram sa akin, pinahiram ko. Kapasahan. Atong Bibi, sabi ni Father Darwin, basahin natin. Sige, basahin natin. Ayaw talaga ng ministro. Bakit takot sila? May tinatago ba sila? Yun, mag-ingat kayo sa INC dahil incomplete talaga yun. Puputol-putulin nila ang nakasulat. Okay. Page. Palit lagi mo. Sabi niya, bumili ka ng iyo. Sabi pa, meron ka pa nitong libro. Hindi ba? Ang dami niyong mga kaanip. Hindi kayo makabili ng sarili niyong aklat. Ikaw din sa amin ba? Okay. Nagawa, no? Kinanga siya sa sinyo na ito, brother. Kung makikira nila ikaw, mahuwag ang paskutra. Magira ko no. Pag may digmaan, manghiram ka ba ng barel sa kalaban? Sa Ramil Barba, si Mang Pangayon na kong libro. Bakit yun sa public debate? Si Ramel Parba, palaging nanghihiram sa akin ng aklat. Ayon kay Father Darwin. Ito ba si Ramil Barba, wag tayo andam day? Ibig ba sabihin, hindi handa si Ramel Parba? Si Roch, maguto yung mura, Becky. Ito, wag ito yung andam si Ramil Barba. Hindi handa si Ramel Parba? Tingnan ba? Kining tawahan na ba, no? Kung matinulanon pa siya, iyang ihatag na to. Ang taong ito, kung siya'y makatotohanan, dapat ibigay niya sa akin. Iyon ang sabi ni Father Darwin. Hindi ko kabasa itong libro, ha? Kung ito ang itubag kaganina, sa Hebrew 11:1. Ganun na itulog kahutong ang katawhan o papadayag sa Diyos. Tulog. Parang minaw. Okay. Ganun din na ipabasa, hadlong na masakpan. Bakit ayaw niyang ipabasa? Takot silang mabubuko. Ayon kay Father Darwin. Barba, putol-putol, ay hindi. Chap-chap talaga, putol-putol, INC. Walang yung tawag ay inse. Tarawa ko, sama pananglitan mga igsoon. Sama pananglitan na niya, hadlong managtiwaso na to. Paano nang di magbabasa? So takot siya, sabi ni Father Darwin, takot siya na ating babasahin kung ano ang karugtong. Nagsabot itang nunay timara. Kaya nagdaan ko ka na ko ala. Tanawa na ito basahan mga igsoon. Mo nilang gutloon nga
lang i-sample ha. Pareha na yung Oh, ginawa. Pero ito mga kapatid, ito ang kanilang gagamitin. Pero puputulin nila. Sample lang ito, sabi ni Father Darwin. ipapasa, handlo kong masakpan. Di ba? Oh, bakit hindi nila ipabasa? Ayon kay Father Darwin, takot siya na mabuko. Kaya di pa niyo katanaw sa iyang referensya, no? Nakita sa debate mga igsoon, looy ta sa Ramil Parpa, ipaningot niyo, page, no? Okay, salamat. Okay, salamat. Oh, so, napilitan. Ibinigay talaga ang naturang aklat na ayaw niyang ipabasa. Ibinigay niya. Pero nang binasa ni Father Darwin, abay natakot siya na mabasa yung karugtong. Okay, tingnan niyo. Ingon din ako, patrilingan na mo. Okay. Basahan, tinood dahil bugla. Oh, sabi niya pa ha, basahin mo yung katotohanan mo ha, huwag mong putulin. Kung sa kini ka, the church in the midst of Tre group. okay lang yun. Okay. Because the first period or stage of the church history, the period of the Jewish Christianity, the second stage because the period of Gentile, Hellenistic European Christianity, the third stage which has just begun is the period. Oh, tingnan niyo, nakita niyo? Nang binasa ni Father Darwin, aba, natakot siya mga kapatid. Bigla niyang kinuha ang naturang aklat. Oh, ituloy natin. Ngayon siya ay maningala, di niya tiwasog-wasog. Okay, ang taasa. Pero nakita na siya kung may inusot, kinakot. Nabasa naman po. Ato ganing Basa po, huwag kayo maging inusot niya. Oh, yan, nagkulat ba ko? Huwag pa kayo takawag pangutan na. Defensive kayo. Ato diwasun mo. Oh, sabi ni Father Darwin, basahin natin yung karugtong. The third stage, which has just begun, is the period in which the sphere of the church life is in fact the entire world. Okay, gusto na to. The second stage, di ba ni grupo stage man eh? Parang mga three groups of Sabi ni Father Darwin, hindi ito grupo, stages ito. People of God. Kung sa may stage group, pareha na? Ano bang ibig sabihin ng stages? Group ba yun? Pareho ba yun? Like, so, Roy, taka, mga kutlo, eh. Sabi ni Father Darwin, Stages gani, stages of development. stages of development. Hindi yung sabi mo na grupo. Ang stages, so lahi man na sa stage. Ang stage, God, stages, level of development. Nagsugod sa Huliyo, yan ni ato sa Europa, ato sa tibuok na kalibutan. Ang level of, kuan ba, spreading the good news, wa may tulo ka grupo. Yama. Period or stage. Okay. So, alam ko na hindi lahat ang makaintindi sa Cebuano mga kapatid. Kaya pinagsikapan natin na maisalin sa Tagalog yung diskusyon nila. Ituloy natin, mataas pa ito, ituloy natin bukas ang naturang diskusyon nila ni Roy. Ginamit ni Roy bukas. Ginamit ni Roy mga kapatid ang aklat katoliko na The Truth About Inquisition by John O'Brien, na marami umanong pinatay na mga erehe ang simbahang katoliko. Ituloy natin yun bukas ha. So salamat sa nasa 406 ang nagsubaybay sa atin ngayon. Ang dami ng mga pumasok na mga kapatid natin. Sabi niya si Gerenio Santos napasubo yung INC
nakahiyaan na lang siguro umatras. O, si kapatid na Lelia Pactoran, yan si Marcolita, dapat tandaan niyo na INC na congressman yan. Si Rolando Umandam. Sana magka-debate si Father at si Baklang Ili. Si Kaisper Ivory Parinias. So, sabi niya dito, ayos to galing ng pagka-translate mo, Brad Windel. Jerome Akihano. Bro Windel, sana magkaroon kayo ng debate ng team, pag-aralan natin o yung team, kapitulo, versikulo ng SDA. Request ko po yon sa as one of your subscriber and follower. Oo, sana magkaroon tayo ng mga kapatid natin sa Seventh-day Adventist, lalo na sa binanggit mo na pag-aralan natin, yung mga kapatid natin sa Seventh-day Adventist. Pagkatapos siguro nito ng COVID, sapagkat mayroon kaming naka-schedule ni SDA Evangelist John de la Peña na public debate Seventh-day Adventist, no? Patunayan ang Seventh-day Adventist ay ang iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo, ngunit hindi natuloy dahil sa COVID. Okay? Si kapatid na Shepot LC, anong karapatan ni Felix Manalo magtayo ng iglesia? Pirated, no? Pirated. Okay. Si Eden Ayo, glory to God, Holy Spirit, our Father, give more wisdom to Father Darwin and all the team. Mayabang exit ko, no? Enjoy man ako, Brad, manood yung sagot niya, walang kwenta, nakatawa. Okay. Galing kay Andresa Tandog. Ito ang kaniyang message. Mabuhay ang Roman Catholic. Thanks, Father Darwin and CFD, more power. God bless. Galing kay kapatid Hachi, kahit sa Kristan, takot yan. Galing kay kapatid na Renato Di Hanio. Ano ba to si Roy? Si Jonas Pipits. Hambog lang yang pare. Nasa malayo naman. Hambog talaga pag mahirapan yung mga ministro, no? Okay. Si Gary Losterio. Hambog talaga pag nasa tama. Jeffrey Ramos, good eve po. Felix Erasi, walang karapatan ang taong gumawa sa sariling iglesia. Kung sino mang nagtayo, siya ang founder. Si Felix Manalo, si Jesus ang ulo sa iglesyang itinatag niya, at si Manalo ang ulo. Si Badsumit Mital, luuya sa iglesia ni Cristo, di katubag sa pangutana. Si Bayo, parang walang ka-effort si Father Darwin na basagin ang INC, nagmukhang para payaso lang si Roy. Si kapatid na Chipot LC, correct, nagtatag ng sarili nila. Si Jerome Quijano, ayaw na ni Eli Soriano ngayon ng debate, takot nawalan ng members. Edward Magdalena, hindi hambog si Father Darwin, chismis niyo pa. Okay, salamat na kapatid The Ferds sa kaniyang suporta. Sandali, nawala yung binasa ko. Okay. Si kapatid na, Brad Paul, kumusta kayo? Merong debate si Brad Paul sa isang ustad
hindi na kailangan yung i-translate pa, isalin pa, dahil Brad Paul, nakauwi na siya sa Manila ngayon. So, yung debate nila sa isang ustads, i-repliko din sa live natin, mga kapatid, no? Kotos TV, magandang gabi, brother, miss you guys. Yes, no? Yung ating ngayon, Sabado, nasa Huyo-hoy sana tayo ngayon, Brad Paul, no? Sige, sa susunod. Okay. Si Tio Oji Marsada Ines. Si Renante Di Hanio, naging komedi ang open forum. Nakakatawa si Roy. Mongski TV, good evening, Bro Wendell, CFD Sambales Chapter. Hello, kumusta po mga kapatid diyan sa Sambales? Sana matuloy yung National Convention natin sa Catholic Faith Defender. Sana, no? Oktubre yun. Sana mahinto na itong problema o pumatuloy. Yung sa PACHI, Philippine Association of Catholic Exorcists, August sana yun, at naka-schedule malapit na sa Mindanao. Hindi ko lang sabihin, pero mukhang hindi sana ito matuloy dahil sa COVID, mga kapatid. Okay, si kapatid Ferds, good job, Bro Wendell, for translating funny debate. Okay, si kapatid na Isidro Corato, good evening, Brad Wendell. Nagpasalamat ako sa CFD dahil merong magtatanggol sa ating pananampalataya. God bless you all, CFD. Si kapatid na Tio Oji Marasada, si Catholic. Okay, si Pot LC, salamat po sa pag-translate, Brad Wendell. Okay. Si Renante Di Hanio, mabuhay, Father Darwin. Ipagtuloy mo, Father Darwin, ang paglilinaw sa pananampalataya at Brad Wendell. Si Jonas Pipits, Father, try niyo po maghain ng formal debate conference ng INC. Matagal na, meron ng nasagawa ng public debate, no? Si Ramel Parba. Sige. Si kapatid na Oscar Escobar Vlog, Hulami Amigo. Galing kay Anthony Largado. Good evening, Bro Wendell. Lagi po ako nakikinig sa iyo from Siaton, Negros Oriental, pero dito ako sa Manila yan. Brad Rando Untong, wala talagang maisagot kahit isa lang sana. Kawawa naman tong si Roy na to. Si Manny Paulino, Bro Wendell, sana po ay makadebate niyo si Mr. Parba o si Mr. Veneracion. Nagkaharap na kami ni Parba, no, sa Tagbilaran din. Yung sinabi nila na ang Bible na ginamit ko ay piki o piki. So sa susunod, kung mayroong debate, hindi yung Catholic translation ang gagamitin ko. Sapagkat yung sa inyo, gusto nyo, basta may mabasa, gamitin natin yung Protestant translation. Ha? Okay. So, meron din kaming debate ni public debate dito sa Osamis ni Ministro yung Rizalito Ocampo. Rizalito. Inahanap ko pa yung video, mga kapatid. Matagal na yon, 2004, no? At ang dami talagang mga kapatid natin na na-convert. Merong 2 anak ng mga ministro na nagpabinyag sa Katoliko ilang buwan matapos ang naturang debate. Merong
barangay kapitan na matagal na sa Iglesia ni Cristo na convert dahil sa pagpanood niya, mga kapatid, sa naturang debate, no? At hindi lang Iglesia ni Cristo, may mga Seventh-day Adventist, Baptist na convert, no, sa naturang debate. Kapag bigyan ko kayo ng background sa naturang debate, ang kaharap ko si Rizalito Ocampo ng Iglesia ni Cristo. During the cross-examination, sabi niya, ito ang very elementary question, ngunit pang knockout. Yun sabi ni Rizalito Ocampo. Ito ang very elementary question, ngunit pang knockout. Ano ang nakasulat sa Roman 16:16? Iglesia ni Cristo o Katoliko? Sagutin mo. Kaya sinagot ko, mga kapatid. Ito ang sagot. Ang nakasulat sa Roma 16:16 ay ang totoong iglesia. At ang totoong iglesia ay nakasulat sa Pasugo Magazine ninyo. Even secular history show a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Sabi niya, Biblia! Biblia ang tanong ko. Alam ko, pero alam natin, batay kasunduan, ang sagot ay ibabatay sa Biblia at referensya. Kaya, sabi ko, sa Biblia, ang totoong iglesia ang nakasulat sa Roma 16:16 at pinatunayan sa referensya na pasugo nyo. Even secular history show a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Alam nyo ba anong follow-up niya? Ang follow-up niya, batay sa Pasugo Magazine na ginamit mo. Ano ang kapitulo at bersikulo sa Pasugo Magazine na nagsasabi na ang Catholic Church ay ang Church of Christ? Sagot ko. Ang sagot ko kay Ocampo ay ito. Ang pasugo niyo ay hindi Biblia, walang kapitulo, bersikulo, pero pinatunayan nyo that the true Church of Christ is the Catholic Church. Pero ang tanong natin, bakit kaya hindi nila ina-upload yon sa YouTube? Bakit hindi nyo ina-upload? Diba? Ilang kamera ang ginagamit niyo sa naturang debate? Isa lang ang sa amin. Hinahanap ko, matagal na yun, no? Sapagkat bala kong ma-upload din. Although Cebuano yon, mga kapatid, pero i-translate din natin. Isasalin natin ng Tagalog sapagkat siya ay, during sa cross-examination, umabot na siya sa tanong tungkol sa sacred images. Yung moderator namin ay judge. Si Judge Paz Vigada. Siya ang moderator. Ang tanong ni Rizalito Ocampo, kahit ang paksa namin ay resolve that the true Church of that the one holy Catholic Apostolic Roman Church is the true church founded by Jesus Christ, umabot siya sa sacred images. Sabi niya, bakit kayong mga Katoliko'y lumuluhod sa mga larawan ng imahen? Nag-object ako sa judge. Sabi ko, objection, moderator. Ang paksa namin ay tungkol sa iglesia. Siya ay umaabot na sa sacred images. Aba, nag-ruling ang moderator. Ang sacred images ay aral ng simbahan. Kaya dapat sagutin. Nako, nagsigawan ng mga iglesia. Yay! Sagutin, sagutin, sagutin. Ang dami nila. Sabi ko, okay. Bago ko sagutin, ang tanong ay mali. Dapat palitan ang tanong at itatama ang tanong. Abay, nagalit si Rizalito Ocampo. Sabi niya, sagutin mo ang tanong ko. Bakit kayo lumuluhod
sa mga santo. Iyon ko sabi ko sa ikalawang pagkakataon, ang tanong ay mali. Kaya bigyan ko ng pagkakataon ng aking kapatid na itatama ang mali niyang tanong. Abay na, galit. At nagsigawan ng mga tao. Sige, sagutin mo, sagutin mo, sagutin mo. Sabi ng isang moderator na Iglesia ni Cristo din, na ministro, sagutin mo ang tanong. No, sige, sagutin. Kahit mali. Ang tanong, bakit kayo lumuluhod sa mga imahen? Ito ang sagot sa mali mong tanong. Hindi kami lumuluhod sa mga imahen. Lumuluhod kami sa harap ng mga imahen. Sa dami naming mga Katoliko, pag ang imahen ang aming niluluhuran, hurot ito sa pagkabasag. Nagsigawan ng mga tao. Yun lang ang background, no? Okay. So, mga kapatid, ituloy natin ito sa susunod. Maraming salamat sa hope na nananawagan po tayo sa mga Iglesia ni Cristo. Yung naganap na debate namin ni Rizalito Ocampo, paki-upload naman sa YouTube. Maraming naghihintay noon. Bakit hindi nyo ina-upload? Yung debate ni Ministro, yung una pa kay Ocampo, ang daming debate, no? Pero sa susunod, sisiguruhin natin na ma-upload talaga ang lahat ng mga debate for educational purposes, mga kapatid. So, maraming salamat, mga kapatid. Walang tayong oras, no? Ituloy natin, bukas, ang debate nila ni Father Darwin, no? Nasa kalahati pa tayo, bukas. Salamat po sa pagsubaybay, mga kapatid. Tapusin natin ito sa panalangin. Maraming salamat din sa ating mga kapatid na palaging nagsunod at nagsuporta sa atin. In the Holy Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Mother Mary, cover us all with your mantle of love and protection. For you are our mother and we are your children. Intercede for us to the Father, that all that we do and say may redound to His good pleasure and glory. Amen. Jesus crucified, cover us, our families, relatives, and friends, and all our possessions with your precious blood. Amen. In the Holy Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Pagpalain sana kayo ng may kapal.